May the Holy Spirit come down, enlighten our minds and our hearts so that we will be able to discern what He wants us to do. We are Christians. We accept Christ as Lord and Savior. And so, in the first reading today, chapter 3 of the second letter of St. Peter, he said, "We await new heavens and a new earth in which righteousness dwell." We await for and hasten the coming of the day of God. So we journey towards a future. A new heaven and a new earth is promised to us. We are on a pilgrimage as a synodal church. As we journey across time and space, we have to eat and we have to take care of our physiological needs, and we have other needs also. And the church cannot do it. Sinubukan na ng simbahan yan yung Santo Papa, may army. Pwede siyang makigera doon sa iba. Hindi naging maganda. So that's the question that's always with us as we journey towards the new heavens and the new earth. Yan ang gospel ngayon. Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not? Pag sinabi niyang yes, magagalit sa kanya yung ibang mga patriots. Kasi yung mga Romano, sinakop sila. Pag sinabi siyang no, magagalit din ang mga Romano. Naghihimagsik siya. But knowing the hypocrisy, Jesus said, sa pera ninyo, kaninong image ang andyan? Sabi nila kay Caesar po. And the Lord said, repay to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God. So hanggang ngayon, ganyan tayo. May state, may church. Separate, but supposed to be working together. So the state takes care of the police and the military, education, and many other things besides. And we pay tax. So that the government, the executive, the judiciary, the legislative will be able to put order into our nation of 120 million people. So pabayaan na natin sila dyan. Ang tungkulin ninyo, siguruhin ninyo na yung nakalagay dyan ay efficient. Kung corrupt yan, mahirapan tayo. Kung yung tax na pinaghirapan ninyo, nagtatrabaho kayo, sumusuong sa traffic, kung ano-ano pang mga kahirapan, binibigay ninyo sa gobyerno para hindi kayo hold upin, at marami pang mga ibang serbisyo. Kung ninanakaw nila yan, tapos walaan ng classroom ang mga bata, malaking kasalanan niya. Bahala na sila dyan. Basta nananawagan tayo, ayusin ninyo. Sa simbahan tayo, dahil we're celebrating the Eucharisty. Repay to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God. So may tungkulin ang mga Kristiyano sa gobyerno, may tungkulin din ang mga Kristiyano sa simbahan. At kagaya ng nagbabayad ng buwis sa gobyerno, kayo rin nagko-contribute, time treasure, time, talent treasure nga dapat. But what I would like to say to you today is that the church should also be governed well so that we can give to God what belongs to God.
So we are trying to be a synodal church. I would like to share with you today how the parish of the Risen Christ in Smoky Mountain already tried to be a synodal church. I was there for 30 years. And we organized in a different way. So, basurahan yun. Araw-araw. 5,000 tons. And many of the people, 25,000 of them, earned their living by scavenging in the trash heaps. Imagine nyo na lang ang amoy niyan. Imagine nyo na lang na milyon-milyon ang mga langaw dyan na ang lalaki. Ganyan ang kanilang buhay. Pero, meron kaming sambayanang Kristiyano, yung BEC. Bawat area-area doon, bawat 50 pamilya, may isang president ng sambayanang Kristiyano. Tapos itong mga president, i-elect sila ng kanilang representative sa Parish Pastoral Council. Kaya yung mga tao, may boses na paparating nila sa akin as parish priest. Anong point namin? Ang point namin, we were baptized so that we will share in the priesthood of Christ, in the kingship of Christ, and in His being prophet. Yun ang bumalangkas ng aming mga gawain. Priestly, spiritual. Kingly, developmental. Prophetic, liberational. Ang nakikita ako ngayon sa simbahan, parang halos 95% nasa spiritual eh. Na maganda rin naman, pero may kulang nga eh. May developmental yan, at saka may prophetic. Hindi na alam ng mga maraming Katolikong Pilipino. So nasanay sila doon sa mga praile na sacraments, Eucharist, procession, novena, hanggang dyan na lang sila. Walang pakialam yung buhay nila sa kanilang spirituality. Kaya marami akong alam, mga matataas sa gobyerno, pumupunta ng Fatima, pumupunta ng Rosary, pero corrupt naman. Hindi talaga pinag-isa yung priestly, kingly, at saka prophetic dimension of our being disciples. Kaya ang dami naming project. Kaya kailangan yung new way of being church. May ibubunga. Pag nag-rally kami noon, minsan 15,000 ang nagmamarcha, nagro-rosary, papuntang Malacanang. Kaya napasara yung Smoky Mountain, tapos pinagawan sila ng medium-rise housing na murang-mura. Ngayon, naging luma na lang, pero ang ganda ng Smoky Mountain nung pag-alis ko. Bagong-bago yung mga building. Bakit? Integrated, holistic ang aming approach so that we can give to God what belongs to God. We do not only owe Him worship. We owe Him our time, talent, treasure, so that there will be justice, so that there will be peace, and so that our Mother Earth can be taken care of. So let us pray that we can give to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God. As we celebrate the Eucharist today. And that the church can be organized so that we can really make concrete itong priestly, itong kingly, at saka itong prophetic mission natin. Na hindi lang tayo hanggang rosary, nobena. Kaya nagagalit kay Pope Francis yung mga konserbatibo na doon lang sila. Wala na silang pakialam na ang dami-daming mga bata, anxiety and depression, na wala silang pakialam na sinasalaula na natin yung kalikasan, wala silang pakialam na ang daming mga kababaihan ngayon sa Pilipinas may breast cancer. Wala silang pakialam dyan. Basta, dasal lang sila. It's not
totally correct. Priest, prophet, king. Let us pray to Christ who will be present in the Eucharist we are celebrating right now. Let us pray to Him that we will be faithful and creative disciples, so that what He said, that we can repay to God what belongs to God, will become a reality in the here and now of the Synodal Church.